So what's up sa inyo mga ka-farming, no? The afternoon is not so shiny mga ka-farming, no? Kasi ayan, no? Nakikita nyo, merong paparating na tag-ulan. But my t-shirt is so colorful. So, mga ka-farming, no? Gusto kong pag-usapan natin ngayon itong pag-a-apply ko ng abono. Kasi nung nakaraang mga video, parang maraming nanood nung aking video tungkol sa paano mag-apply ng abono. So, as you can see, porke nagtuturo ako mga ka-farming, hindi ibig sabihin perfect na yung aking tanim. Still, nag-aaral pa rin ako kung paano natin mas mapai-improve pa ang ating dragon fruit. At the same time, meron pa rin akong pangilan-ilan na na-abort yung aking mga flower. Flower abortion, ayaw ko niyan. Panood niyo, no? So mga ka-farming, no? Ayan, no? Pakita ko sa inyo. Meron ako mga na-abort na mga flower dito. So I'm not a perfect farmer na perfect na tong aking pagda-dragon fruit. Pero mga ka-farming, no? Pero gusto kong malaman ninyo para kumbaga i-rate ninyo yung dragon fruit nyo. Sa akin mga ka-farming, hindi ako masyadong namomroblema nitong pag-abort ng mga flower na yan. Kasi kung i-rate nyo mga ka-farming ang inyong tanim, halimbawa sa 10 daliri, ay hindi, 10 mga flower, kung i-rate nyo, ilan ba yung naglalaglagan o ilan ba yung na-abort? Kung lahat ay na-abort, nako, kailangan mong mag-apply ng mga foliar fertilizer like crop boost and then calcium nitrate. So may mga nakikita rin ako sa mga nagpo-post sa Facebook, no, na sabi nila is hindi daw na hand pollinate yung kanilang dragon fruit. Okay, hindi daw na hand pollinate. Hindi ko alam kasi dito sa aking Red Moroccan ay hindi po ako nag-hand pollinate. Yung manual pollination, yun yung tinutukoy ko, hand pollinate. Self pollination po sila. May mga bees na nakikita kong pumapasok pag nagbo-bloom ang kanilang mga flower, mga ka-farming, no? So para sa akin, for me, dapat ikakargahan natin ng calcium yung ating dragon fruit, dahil kapag sinearch mo kay Kuya Google, mga ka-farming, no, pag sinearch natin kay Kuya Google ang calcium, kung ano ba yung epekto niyan sa dragon fruit, is yung calcium para sa flower. Okay, so wala nang mahaba pang explanation sa calcium na yan. So let's go. So mga ka-farming, no, bago tayo mag-apply ng abono, gusto kong balikan natin yung nabanggit ko kanina na kung i-rate natin yung ating mga flower within, kumbaga, kung ilang percent yung nahuhulog na mga aborted na mga flower versus sa hindi nahuhulog na mga flower. So yan, kung makikita nyo mga ka-farming, meron tayong yan, 1 flower, 1, 2, 3, 4. Yan, makikita nyo, yellow na siya. So it means aborted na. So meron tayong 4 na flower. Yan, pang 5. Ito pa, 5. 6. 6. 6. Ayan, 7. 8. 9. 10. 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17. And then that 18. So meron tayong 18 flower. So out of 18 flower mga ka-farming, bilangin natin kung ilan ba talaga yung na-abort na flower. So yan, 1 na-abort na flower, 1, 2, this, 3, yan, 4. Ito po, isama na natin to. Ayan, 5. Ayan, sayang. 5. So 18 flowers. Out of 18 flowers, 4 yung 5. Ayan, sorry. 5 yung
na a-abort. Ayan, no? So, for me, hindi yan masyadong problema. Pero kung sa out of 18 flowers, 15 yung nahuhulog at 4 lang yung nabubuhay. So, kailangan nating mag-apply ng calcium nitrate. Ano? So, yun po, ito sa isang puno lang. Baka magsabi kayo, ka-farming, ay pinili ko yung puno na kaunti ang na-abort. So, yan. Hanap tayo dito sa iba ng maraming na-abort. Ayan. Itong katabi niya. 1, 2, so 3, 4. Ayan, o. 4, 5, 6, 7, 8, then 9. Ayan, so meron tayong 9 na flowers. So, yung 9 na flowers na nabuo. Pero itong na-abort sa kanya, ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 na flower yung na-abort. Ayan, oh, meron pa, oh. Ayan, 6. Ayan. So, still marami pa rin yung hindi na-abort na flower. Ayan. So, gusto natin na mababa lang yung percentage ng na-abort na mga flower. So, kailangan natin mag-apply ng calcium nitrate, and then the other day pwede tayong mag-spray ng crop boost o yung foliar fertilizer na ginagamit ko dito sa ating farm. So mga ka-farming, no, ayan, ilan ba yung dosage na isinasuggest ko para sa pang fertilizer dito sa ating mga dragon fruit, ano? So, ang type of application na gagawin natin ay drenching. Ano, mga ka-farming, ano? Drenching yung ating gagawin, hindi yung side dressing or yan, drenching and side dressing. Drenching po yung aking gagawin. So, mga ka-farming, ang dosage po ng Unique 16 ay isang latang sardinas. Ayan ho, no? Isang latang sardinas. Ayan. Lagyan muna natin ng tubig para madaling mag-dry. Ay madaling matunaw. Ayan, oh. Clean water. Isang latang sardinas. Ay, hindi pala ito sardinas. 5552 na. Baka naman 552 na flakes in oil. Hot chili. Tapos, isa pong latang Unique 16. Yun yung aking na-suggest po sa inyo mga ka-farming. Ano? So, tandaan nyo po, gusto kong ipaalam sa karamihan na nanonood ng aking mga video, nakakakuha ng mga information about dragon fruit. So, mainam po na kayo rin po ay gumawa ng experiment para sa inyong dragon fruit dahil maaaring itong aking mga ginagawa dito sa aking farm ay successful. Tapos magrereklamo kayo sa akin, sir, bakit yung sa amin hindi sinunod namin yung inyong tip pero hindi naging successful. So malamang magkaiba kasi yung ating lupa. Ayan. Mag-iba ang lupa na meron kami dito sa Bicol at iba din yung weather. Ano, so dahil magkaiba tayong lugar, malamang malaking factors 'yun. Ano? So, pwede nyo pong, kumbaga meron po kayong basis na isang lata ng puno nitong sardinas na yan. Kumbaga, meron kayong basis para sa inyong pag-a-apply. So, pwede nyo pong gawing dalawang calcium nitrate. Ito po, Yaraliba Nitrabor. Ayan, oh. Ayan, ito po yung calcium nitrate. 2 lata niyan at isa rin ito. So, nasa sa inyo kung ano ba yung preferable. Pero, ang isisigurado ko niyan, hindi naman po yan sunog ng tanim ng dragon fruit. So, in my experience, wala pa po akong nabalita ang nasunog ng abono sa dragon fruit. Pero baka sa iba, yung too much, lalo na sa mga gumagamit ng urea. So, for sure, ang urea mainit talaga yun eh. Ayan. So, for now, gagawin ko siyang 2 latang Nitrabor, calcium nitrate. Gawa nga nung medyo napapansin ko yung rate ng aking
aborted na flowers, parang nakaka-alarm, parang dumarami. So kailangan ko na mapatatag yung kapit ng mga bulaklak nila. Ano? So ayan, oh. Ayan. So ka-farming, ano? Lagyan muna natin ng kaunting tubig. Tapos saka nyo po i-mix. Ayan. So after nyo po ma-mix, ayan na yung kulay niyan. Ayan. So after nyo ma-mix, lagyan na natin po ng water. So yun mga ka-farming, puno na yung ating isang timba ng tinunaw na abono. So before, yung naituro ko sa inyo mga ka-farming ay parang hindi naman practical. Bakit? Kasi ang naituro ko ay isang latang ganito ilalagay sa isang puno, no? So lagay natin dito, yan, sa may mga bulaklak na. So parang hindi naman kasi practical na isang latang ganito kaliit ilalagay dito sa puno. So parang napansin ko ilan lang yung nalalagyan ng tubig. Kasi pinapractice ko kasi to sa gulay. Ano mga ka-farming, no? Siguro kaya nga dragon fruit farmer kayo, baka hindi kayo nagtatanim o hindi kayo talaga practitioner ng malawakan na patanim na gulay. Sa gulay kasi, isa lang po na puno nito, okay na. Isang puno lang sa talong, sa kamatis, isa lang po. Pero sa dragon fruit, hindi practical siya kasi kakaunti. Maaaring ganito na lang, oh. Ayan, oh. So talagang ginagamit ko talaga to sa pag-aabono. Ayan, kasi makikita nyo meron siyang butas-butas, oh. Ayan. So gawin natin kahit 30 puno nito sa kada poste. Ano ho? Ayan, oh. 3 puno side by side. Yan mga ka-farming, no? 3 puno. So lalagyan natin ng bawat mga side ng poste. Ayan, oh. Pansin nyo mga ka-farming, no? So diretso na yan. Diretso na po yan sa ugat niya. So huwag kayong maalala kung yan, no? Nabasa siya. Hindi po yan masusunog mga ka-farming, ano? In my experience, hindi yan masusunog. Pero kung urea ginamit natin, ako, lagot. Talagang sure ball yan. Sunog siya. So, ayan. Ayun, oh, may na-abort. So, unahin natin yung mga flower aborted. Ayan, oh. So ubos na. So ayan, oh, makikita natin 6 yung maaabonohan, 6 na poste yung maaabonohan kapag isang balde yung ating ginamit. So mga ka-farming, no, tip lang, ano, sa lahat ng gumagamit ng Yara fertilizer. So dapat meron po kayong exclusive na timba na gagamitin para sa pag-aabono. Kasi kung mapapansin po ninyo, parang nagsesebo siya. Parang meron kasi siyang sebo na naiiwan sa timba. Kaya kung gagamitin natin pang human consumption o ay pang human use, pang paligo, so ito po ay parang ano ba tawag dyan? Contaminated na. Hindi na good yan sa health, baka aring makasama sa atin. So kaya dapat yung timba po na gagamitin ninyo sa pagtutunaw ng abono ng mga Yara products na granular fertilizer ay exclusive lang talaga sa pang-abono. So kaya yan, ito talaga mga ka-farming, yan, no? Talagang sa ano talaga to, sa pag-aabono ko po talaga. Kaya yun mga ka-farming, ano? So ganyan lang mga ka-farming. Kung gusto nyong dire-diretso, pwede kayong mag-mix sa isang
drum. So computein nyo na lang kung ilan yung mga ka-farming kung ilan yung isang drum, ilang liter, tapos ilang grams yung isang lata ng sardinas. Makukompute nyo naman yan. Magaling naman kayo sa math. Tsaka kasi pagka isang drum, madali natin, kumbaga efficient yung trabaho, dire-diretso kasi tunaw na, igib na lang ng igib, isasandok na lang doon yung timba, tapos dire-diretso na sa pag-aabono. So sana nakatulong tong video. Share mo naman to para maging happy tayong lahat, and then kita-kits tayo sa aming susunod na video. Peace yo. Bye bye. Happy farming.